Welcome sa Our Lady of Lasal at Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na Ines sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Ano o sino ang umuubos o kumukuha ng oras natin? Sa buong maghapon, mahalaga po ba ang mga ito? Sapagkat kung hindi, malamang sa inaaksaya lang natin ang panahon natin. Lagi nating sinasabi sa English, time is gold. Ang oras, panahon, minuto, segundo ay mahalaga. Because we only have a certain amount of it, kumbaga. Sabi nga natin sa Tagalog, pag oras mo na. Ang pera, mahalaga. Pero pag naubusan tayo ng pera, kapag gusto nating dumami ang ating pera, pwede tayong gumawa ng paraan kahit paano lang. At magkakaroon tayo ng pera. Lalago ang ating pera. Madadagdagan natin pera. Pero hindi natin yan po pwedeng gawin sa oras at sa panahon natin. Kapag oras na natin, hindi na natin po pwedeng extend ito. Hanggang doon lang talaga. Sa totoo lang, ang kayamanan natin ay hindi pera, kundi yung panahon, yung oras natin. At lahat tayo meron ito. Kung tutuusin, lahat tayo mayaman. May yaman. And that yaman is called time. Ito po ang dahilan kung bakit dapat maging wise din tayo in spending our time. Because time lost is time wasted. Again, mahalaga ang pera. At ang pera, pag hindi mo nagastos ngayon, pwede mong ipunin and then gamitin mo bukas sa makalawa o sa ibang pagkakataon. But again, hindi ganon ang maituturing natin sa panahon. Once time passed, it is gone forever. It can never be recovered. Hando na yon. Wala na. Hindi na po pwedeng ibalik pa. Bawas na agad yon sa panahon o oras na allotted para sa atin ng Panginoon. Kaya dapat po ay maging maingat tayo sa paggamit ng oras natin. Gamitin lang po sana natin ito sa mga bagay at tao, relasyon na tunay na mahalaga sa buhay natin. Yan po ang isa sa mga naging dating sa akin as I was reflecting sa ating gospel reading ngayon. Maliwanag po na ang mga butil na inihasik dito ng mga hasik ng sower ay sumisimbolo sa salita ng Diyos. Pero madalas na po natin itong marinig at pagnilayan So hayaan po ninyo sa pagkakataong ito, ang pagnilayan naman natin ay ganito. Ituring po natin ang mga binhi na iniaasik ng Panginoon sa atin sa araw-araw ng ating buhay ay yung mga mahalagang blessings na gustong-gusto niyang ibigay at papagyamanin sa buhay natin. Blessings like our relationship with Him, our relationship with others, especially with our family, o sa mga taong tunay na nagmamalasakit sa atin. Blessings like peace, calmness, security, joy, happiness, the peace that surpasses all understanding, sabi nga sa Biblia, in the midst of suffering, yung pagiging mababang loob, yung kagandahan ng loob, lahat ng yan at marami pang napakahalagang biyaya na again ay sinasabi po natin gustong-gustong sa araw ng buhay natin ay isabog, ipagkaloob ng Diyos sa atin. Kaya lang ang problema, ito yung madalas na gustong-gustong ninanakaw ng demonyo naman sa buhay natin sa pamamagitan ng pagpo-provide ng mga dawag, ng mga bato, ng mga matitigas na lupa, ng mga distractions upang kunin ang ating atensyon at ubusin ang panahon natin sa mga walang kwentang bagay pag nagkagayon. You see, kahit na tayo may oras, kahit na tayo may panahon, kapag hindi natin ito gagamitin sa tama, baliwala rin. Kapag ifo-focus natin ang ating atensyon hindi sa Panginoon at sa mga blessings na gusto niyang ibigay sa atin ngayon. O tingnan po ninyo, as an example, just to make this light lang. Pag dumarating ang September, pag patak ng bare months, September, ayan, sino agad na naisip natin? Jose Marichan. Dahil famous siya sa mga pamaskong songs tulad ng Christmas in Our Heart. Pero bakit ngayon? Anong petsa na? September 20 na. Matunog ba siya? Pinag-uusapan ba siya? Lagi bang sineshare ang mga memes tungkol sa kanya? Hindi. Bakit? Sapagkat yung atensyon natin naagaw ng mga maanumalyang flood control projects na yan. Nagtatampo na nga daw si Jose Marichan. Sabi nga daw po niya ay ganito. Dahil sa mga flood control nyo, naakaw. That's the power of attention.
Kapag nakuha ng isang bagay, ng isang tao ang ating atensyon, doon na mauubos ang ating panahon. Kaya siguraduhin natin na mahalaga ang bagay at taong yan. And basically, inuubos po ng demonyo ang oras natin, ang panahon natin, sa pag-focus sa atin sa dalawang pangunahing bagay na binabanggit din practically sa ating gospel reading. Ang una yung kayamanan, kamunduhan, layo ng buhay, pleasures in life. Ako sa social media, napakarami na. Di po ba kayo nagtataka? Nahuhook tayo sa social media. Ako, may mga pagkakataon, sabi ko, scroll lang ako, gagawa ako ng homily. Teka. 15 minutes na. Di pa rin ako nag-iisip. Nagninilay ng homilya. 15 minutes lang yon. Natataranta na ako. Ganon kahalaga ang panahon. Kayo, hindi lang minuto, di ba, oras, minsan buong araw pa. Magana mata nyo. At ano na-scroll ninyo? Ano nakikita ninyo? Aminin po natin. Diba? Maraming basura. Konti lang naman ang nag-share ng mga Bible verses ng mga magagandang quotes kahit nga yung iba nag-share ng mga quotes, hindi naman galing sa Biblia. So, galing pa rin sa tao, sa pangangatwiran, sa paraan ng pag-iisip ng tao. Ito ang madalas na ubos ng ating oras. And then, while feeding our appetite, forming our attitude in life, our views in life, our ways in life. And then, magtataka tayo kung bakit di tayo masaya, kung bakit walang kahulugan ng ating buhay, kung bakit hindi natin alam kung saan ang direksyon ng ating buhay, kung saan tayo pupunta. We've been feeding ourselves with these things na malayo sa Diyos. Hindi kalooban ng Diyos, hindi gusto ng Diyos. Kahit nga yung may mga pera naman sa buhay, makita mo, hindi rin masaya. Kasi nga, abala sa mga bagay, sa mga tao, na hindi ganong mahalaga. Kung mahalaga man, hindi kasing halaga ng mga gustong i-offer na biyaya sa atin ng Panginoon. Mga biyaya ang gusto niyang pagyamanin sa buhay natin kung dito lamang natin sa sentro ang atensyon ang buhay natin. Kaugnay nito, nafo-focus din ang ating atensyon sa mga alalahanin, sa mga problema. Hindi ko po sinasabi kung po natin itong isipin. Hindi ko rin sinasabi huwag tayo magplano upang ito ay malampasan natin. Isipin natin, pero huwag natin masyadong isipin. To the point na dito na mauubos ang oras natin. Hindi ka na makakatulog. Pagplanuhan natin, but plan not by worrying, but by trusting. Pagtiwalaan natin ang Diyos na hindi niya ialo ang mga problemang ito, na hindi natin kakayanin at hindi niya tayo tutulungan. Alam niyang kaya natin at alam niyang tutulungan niya tayo. Gawin natin ang magagawa natin and then ang lahat ay ipagpasa Diyos na natin. Matulog na tayo ng mahimbing. Sapagkat kahit tayo natutulog, ang Diyos ay gumagawa para sa atin. Hindi lamang natin nakikita ang resulta na gusto natin, pero hindi ibig sabihin nun, walang ginagawa ang Panginoon natin. I-focus natin ang atensyon natin sa Panginoon natin. Sa pagdarasal, sa pananampalataya, sa mga bagay na mga biyayang ipinagkakaloob ng Panginoon sa ating buhay na madalas ay natatakpan. Hindi na natin nakikita, hindi natin na-appreciate dahil focus tayo sa problema. And when we do that, I assure you, hindi man mawala ang pag-aalala o takot natin, mababawasan ng malaki kaysa naman sa baligtad ang nangyayari. Na dahil sa maliit ang pananampalataya natin ay napakalaki ng pag-aalala natin. You see, brothers and sisters, ito yung mga distractions na pinapadala sa atin ng diablo para linlangin tayo. Para alisin ang focus natin sa Panginoon natin, sa mga biyaya ng Panginoon na gustong-gusto niyang ibigay sa atin. Wag po natin dapat ilaan dito, aksahin dito ang oras natin. Tandaan po natin, good things take time and greater things take a longer time. So, kailangan din nating pag-focusan, pagtuunan ng pansin at papagyamanin sa pamamagitan ng panahon na binibigay ng Panginoon sa atin ang relasyon natin sa Kanya, ang relasyon natin sa iba, lalo na sa mga taong sa atin ay mahalaga. Kailangan din nating papagyamanin ang mga ito and it will take some time. Kaya kung aksahin natin ang panahon natin sa mga walang kwentang bagay o sa mga bagay na may halaga nga pero hindi ganoon kahalaga, mababawasan ang oras natin para sa Panginoon at para sa mga tao na tunay natin dapat mahalagaan. Lagi kong sinasabi, we cannot have everything in life, but we can have the best things in life. Huwag nating isasakripisyo ang mga tunay na mahalaga sa buhay natin. Sila ang mas pagtuunan natin ng atensyon at ng pansin natin.
upang sa buhay natin, sila'y mapagyaman ng Panginoon natin. Amen. Lagay